Ito, balita na to. Itong si Romualdez at saka si Romualdez at saka itong si Remulla, meron silang mga pautot. Kunyari nag-aaway silang dalawa. Tangina niyan. Ang bilis-bilis kasuhan ni Remulla lahat o kung sino man, ang bilis niyang kasuhan. Tapos ito si Romualdez hanggang hindi niya pa napapakulong. Kunyari nagpapatot-yadahan sila sa media para kunyari magkaaway sila, pero hindi naman niya tinatrabaho talaga si Romualdez. Style niyo bulok. Alam na namin 'yan. Hindi na niyo kami maloloko. Ito balita. Ombudsman, napakana ni dating House Speaker Martin Romualdez ang pagbaliktad ng 4 na maleta boys. Live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Camille, paanong nasabi ng Ombudsman na baka may kinalaman nga ang dating House Speaker? Cheryl, ayon kay Ombudsman Boying Remulla, si dating House Speaker Martin Romualdez daw kasi ang pwedeng makinabang sa pagbawi ng testimonya ng mga bagman umano. Matatandaan na ang 18 nagpakilalang bagman umano ni Zaldico o ang tinaguriang Maleta Boys ay nagsiwalat ng mga pangalan ng mga malalaking politiko na nasa likod umano ng bilyong-bilyong flood control scandal. Isa sa idinidiin dyan si Romualdez at si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya naman 8 sa 18 ang kinuhanan ng affidavit ng Ombudsman. Pero 3 sa kanila ang nagrecant o binawi ang kanilang mga testimonya. Isa riyan ang walang affidavit. Gagamitin kasi ang mga affidavit para sa case build-up laban kay Romualdez. Pakinggan natin ang pahayag ni Ombudsman Remulla. The affidavits are there for us to use, and we will use them. And if they want to recant it, so be it. But it will be in court already. Di nga. Totoo ba yan? Kasi kung totoo yan, sana nakakulong na si Romualdez. Kasi ang bilis mo nga napakulong si Bong Revilla, ang bilis mo napakulong si Jinggoy, ang bilis mo napakulong si Marcoleta, at saka itong si Mike Defensor, pati yung dalawang campaign funder nila. Ito si Martin Romualdez hanggang ngayon hindi mo pa rin hinahawakan. Hanggang ngayon puro ka pa rin satsat, puro ka pa rin salita. Nagsona pa presidente. Alaman natin na kasinungalingan yung sona ni presidente, pero sana naman kahit konting hiya, meron ka man Romualdez. Sana man lang ipakita mo talaga na nag-aaway talaga kayo ni Martin Romualdez at sana talaga kinakasuhan, kinukulong mo na sana siya ngayon. Ikulong mo siya. Kung talagang totoo na naniniwala ka doon sa mga at sinabi ng mga Marine, sana tinrabaho mo na siya. Hindi. Hanggang ngayon wala pa rin. Ilang araw na simula nung nagsona si Bongbong Marcos, 3 weeks na. 3 weeks na wala pa rin. Wala pa rin kaso. Wala pa rin, hindi pa rin napapakulong si Martin Romualdez. Baka makatakas na yan, baka wala na nga yan sa Pilipinas eh. Ikulong nyo para maniwala kami. Tapos pag ikinulong nyo, plunder ang kaso. Tapos no bail. Tapos i-deny ng Sandigan Bayan yung bail niya. Ganun. Maniniwala kami. Pero kung ganito lang, patot-syadahan, kunyari nag-aaway kayong dalawa, style nyo bulok, ganun din sila ng pinsan niya eh. Kunyari nag-aaway sila ng pinsan niya. Kunyari malungkot sila sa isa't isa, pero putang ina nag-uusap yung mga yan. Nagkukwentuhan yung mga yan, pinagtatawanan tayo ng mga yan, paniwalang-paniwala sila sa drama natin. Sige, away pa tayo, magpatot-syadahan tayo. Para kunyari magkakagalit tayo, gago. Hindi nyo na maluloko taong bayan. Walang kwenta sa amin yung mga sagutan ninyo. Ang hinahanap namin, makulong kayo mga putang ina ninyo. Yun ang gusto natin. Ikulong nyo para maniwala kami. Boying, kilala ka na namin. Kilala ka na namin nung nasa DOJ ka pa. Kilala ka na namin, boss. Hindi mo kami malilin lang. Putsang ina. Alam mo, malapit ka na sana mamatay nun eh. Binenta mo yung kaluluwa mo kay Satanas. Kaya ka nabuhay ngayon. At nabuhay ka ngayon. Siyempre, alam ka naman binenta mo yung kaluluwa mo kay Satanas, mabubuhay ka ngayon, gagawa ka na mabuti. Hindi. Kaya puro kasamaan pa rin ang ginagawa mo kahit na nakaraos ka na sa sakit kasi hindi mo naman binenta mo yung kaluluwa mo sa demonyo. Oh. So, Boying, wag mo na kaming pinaglololoko. Maniniwala kami sa iyo at siguro baka medyo mabago mo ang namin, pananaw namin sa iyo. Kung ito si Martin Romualdez may ipakulong mo, tsaka si Sandro Marcos, ganun. Hindi kasi labo mahirap eh. Kasi tinan mo pag yan si Martin Romualdez na ipakulong neto ni Boying Remulla, putang ina lahat ng mga congressman na yan. Salamat kay Speaker, putang matataiyan habang tulog. Kakabahan niyang mga yan kasi kung si Martin Romualdez pinitas na ito ni Boying Remulla, pucha, lalo na itong mga congressman na ito. Mas compelled na siya na pitasin lahat itong mga congressman na ito kung yung speaker pinitas nila. O kaya sigurado ako, maraming mga congressman kahit gusto ng presidente halimbawa, maraming mga congressman ang kumakausap dito kay Boying, boss. Huwag mong gawin yan, boss. Pare-parehas naman tayong anak ng demonyo. Baka naman pwede may iba pang paraan. Total naman, tanga naman yung mga Pilipino, pahabain pa natin yan. Ganun lang pinag-uusapan ng mga yan. Maraming mga pumapadrino dyan kay Romualdez. Sabi ni Romualdez, putang ina ninyo kayo, hindi nyo ako tinulungan.
Ay, yung mga congressman ko, putsang ina nyo, binusog ko kayo nung akong speaker, hayop kayo, lahat ng pera ng Pilipinas, pinaghati-hatian natin, tapos mag-isa lang ako, hindi nyo ako tinulungan. Kaya nga yung sinabi ni Martin Romualdez na I will not go down alone. Hindi yon ibig sabihin na isasama niya pinsan niya. Ang isasama niya yung mga kasama niyang mga congressman, yan sila Luistro, sila Abante, sila Chua, yan sila Ridon. Kaya putsang ina, double time pa rin sila ngayon eh. Kaya double time pa rin ang Congress kahit na wala ng pera, wala na sa kapangyarihan si Martin Romualdez, hindi na sila nabibigyan ng pera katulad noon. Kasi nga alam nila if Martin Romualdez goes down, kasama yan sila. Kasi putya isang lahi yan sila dyan sa Congress eh. Ganun yan. Kaya hanggang ngayon hindi pa rin nakukulong. Ang daming pumapadrino. Hindi ko nga alam baka ito si Boying. Boying, marami na bang offer sa'yo? Madami na bang mga nagpatak-patak para pahabain mo pa ito? Nagtatanong lang nagtatanong lang. It doesn't weaken or strengthen, but of course, it just points out to the fact that there are people working on his behalf to obstruct the ends of justice. Sir, just to clarify, you're saying po na posible na ang kampo po ni na Martin Romualdez ang nasa likod sa pagreklamo Siyempre, ng APA? siyempre. Sino pa? Oo, sigurado ka naman pala eh. Sigurado ka naman pala, boss, na si Martin Romualdez. Ba't di mo pa ipakulong? Talk is cheap. Talk is cheap. All bark, no bite. Walang problema, nakahul tayo ng kahul, tapos di naman natin kinakagat. Wala yan. Wala yan, mga bossing. Mas importante, kung talagang totoo yung sinasabi mo, naniniwala ka na si Martin Romualdez nasa likod doon, ipakulong mo. Inutusan ka na may marching order na galing sa presidente hanggang ngayon, hindi mo pa tinatrabaho. Baka mauna ka pa mamatay bago makulong siya, no? Baka mag-regress yung leukemia mo, baka mag-regress yung cancer mo. Mauna ka pa mamatay bago mo maipakulong si Martin Romualdez, bossing ha. Muna nga antayin yan, ginagawa nyo naman kaming tanga kayo eh. Sino pa? Sino pa ibang nakikinabang siya pag nagrekante yan? O, di ba? Nagbabala rin si Remulla sa mga abogado na tumutulong sa grupo para sa pagbawi ng kanilang testimonya dahil maituturing daw ito na obstruction of justice at hindi raw nila palalampasin ito. Matatanda ang inamin ni dating Congressman Mike Defensor na tinutulungan niya ang mga Maleta Boys. Nakakulong ngayon si Defensor sa kasong plunder. Diba? Ito talaga si Defensor ang hindi ko alam kung paano siya nagkaroon ng kasong plunder. Paano mo makakasuhan si Mike Defensor ng plunder? Una sa lahat, di man siya taga-gobyerno. Hindi man siya gumamit ng pera ng gobyerno. Nag-donate man lang siya ng pera kay Marcoleta. So sabi ko nga sa inyo, kung halimbawa si Marcoleta makulong, si Marcoleta. Pero siya, di siya makukulong. Nag-donate man lang siya. Hindi ko talaga alam ito bakit nakakulong ito. Tsaka yung dalawang kasama niya. At the most, siguro graft. Kung graft, bailable yan. Pero plunder, ang kinaso sa kanya, di man siya taga-gobyerno. Wala man pera ng gobyerno ginamit. Ito si Mike Defensor, di naman galing sa pera ng gobyerno yung binigay niya kay Marcoleta. Kaya sabi ko nga sa'yo, gago yan si Boying, demonyo talaga yan. Napakadali, nagawan nga niya ng paraan na ipakulong niya to. Tapos si Martin Romualdez hanggang ngayon, interview lang. Ano yan? Ina. Itinanggi naman ni Ombudsman Remulla ang aligasyon na may nanakot sa apat nang gawin ang kanilang mga affidavit. Inalok din daw ng Ombudsman ang grupo na mabigyan ng proteksyon pero tumanggi raw ang mga ito. Tiniyak naman ni Remulla na hindi makaapekto ang pagbawi ng testimonya sa binubuo nilang kaso laban kay Romualdez. Marami raw silang ebidensya na hawak at hindi lamang ang testimonya ng 18 bagman. Pakinggan natin ang pahayag ni Remulla. Meron din naman kami recording Okay. ng lahat nang nangyari. May recording kami ng lahat. Kaya, okay lang yan. Kasi nga, some lawyers think that it's still the same old days. Oy, thank you very much ha. Nanonood ka pa sigurado yung yung nag-send sa atin ng yung remittance galing abroad dito sa GCash. Thank you very much sa iyo ha. I love you. Mabuhay ka. That they can frustrate the ends of justice that way. We will not take it sitting down. Lalabanan namin sila hanggang dulo. We will identify them. Lul. Lalabanan mo sila hanggang dulo. Gag, malapit ka na magdaho sa mundo hanggang dulo. Hanggang kailan na lang yan. Baka di ba tapos to 2028, wala ka na sa mundo. Hindi mo pa napapanagot si Martin Romualdez. Tumigil ka nga. Ang dami nyo ng mga walang kasalanan na ipakulong. Yung may kasalanan, hindi nyo pa may ipakulong. Walang hiya kayo. Putangin na talaga itong mga demonyo na to. Ang dami talaga. Alam niyo, sabi ko nga sa inyo, gusto nyo malaman kung ano itsura ng impyerno? Tingnan nyo yung mga muka. Netong mga mga nasa gobyerno. Ganyan ang itsura ng mga makikita nyo sa impyerno. Baka lang nagtataka kayo, baka lang kinu-question ninyo, sino dito mga satanista? Yung mga satanista na nanonood dito, if you're wondering what hell looks like, and who will you meet in, sabi nga, meron isang libro na gano'n, 10 people you meet in heaven. May ganong libro eh. Hindi ko nabasa yun eh, or baka part lang yung nabasa ko eh. Pero, ang dami, Ang dami, people you meet in hell. If you want to know who are you gonna meet in hell, tingnan nyo to, si Boying, si Remulla, yung John Vic Remulla, si Abalos, si Torre, si Leila de Lima, Risa Ontiveros, si Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, tsaka yung mga taga-kamara. Palagay ko magkakaroon doon ng House of Representatives sa impyerno.
Pustahan tayo. make sure that they get dropped from the role of attorneys. Sir, just Play last. dirty, then you have to face up to the consequences of playing dirty with us. Samantala, sa isang pahayag, itinanggi Kita mo, the ombudsman's accusation that I am behind the recantations of the former Marines is absolutely not true. Putsang inan yan. Tingnan mo, nagsasagutan lang sila sa social media. Gago, walang mangyayari dyan sa sagutan nyo. Ina nyo, gusto nyo magpatayan kayong dalawa, magbari lang kayo para mas isa man lang sa inyong mamatay. Isa man lang sa inyong mawala. Oo, maniniwala kami. Pero kung ganyan, mga sagutan lang sagutan, wala yan. Pero kung makita namin, magtagaan kayong dalawa, isa sa inyo pumanaw. Ayun, kahit papaano, meron kaming consolation. Masaya na kami sa ganun. Di ba? Aljoy Martinez, salamat sa iyo ha. Mabuhay ka. God bless you ha. Romualdez ang paratang na siya ang pakana ng pag-recant ng ilang bagmen. Patunay lang daw ang pagbaliktad ng mga ito na walang katotohanan. Ang mga aligasyong ibinabato laban sa kanya kaugnay. Putang ina nyo, walang katotohanan. Puta, anong katotohanan? Santo ka? Okay nang ina niyan. Anong sinasabi mong katotohanan? Walang katotohanan. So hindi ka magnanakaw? Ganun? Puta, malinis ka? Mahihiya si Mr. Clean sa kalinisan mo, Martin Romualdez. Putang ina, naiintindihan namin, demonyo ka, sinungaling ka, pero hindi namin ini-expect na puta, ganito ka kasinungaling at ganito ka kademonyo. Antakin mo, gusto mong paniwalain pati sarili mo. Sigurado ako yung sarili mo, napapaniwala mo na wala kang kasalanan, pero putya, pati kami, gusto mo kami idamay sa kagagawa mo, paniniwalain mo kami na wala kang kasalanan. Matino kang tao, malinis ka, wala kang ninako kahit isang kusing, gago ka. Tangina ka, ikaw ang kasala. Maayos man ang unit team. Okay man sana ang unit team, maayos man sana ang unit team, maganda na yung usapan ni Inday at ni Bongbong. Kahit man papaano si Bongbong, palagay ko naman, mayroon pa rin katiting na tinuyan sa buhay niya. Kaya lang putang ina, pumasok kang malaking tenga ka eh. Putang ina kang tao ka, ikaw ang naging salot dito sa unit team, kaya nagkawatak tong dalawa to, tag-away to dahil sa pangarap mo maging presidente. Gago, di kang marunong magtagalog, gusto maging presidente ng Pilipinas. Naging presidente na yung tanga mong pinsan, gusto mo pa sumama. Tarantado ka. Ang inan to, hindi nahihiya. Hindi ka nahihiya, Martin Romualdez. Putang ina, nakakatingin ka sa salamin, tapos nakakapagsalita ka ng ganyan. Hindi ka kinikilabutan, walang hiya ka. Kaya sagad-sagad ang mga kademonyohan nitong mga ito. Talagang kapag nagsinungaling sila, putya, hawak nila yung kutsilyo, may dugo, putyang inang yan. May CCTV pa, kitang-kita mo na sila ang pumapatay sa Pilipinas. Putya, sinasabi nila na wala silang kasalanan. Putang ina, kung magnanakaw ka, tapos sinasabi mong walang kasalanan, sino may kasalanan? Kami? Ganon? Hindi ko talaga maintindihan, walang hiya ka talaga, Martin Romualdez. Putang ina, sana lahat ng mga sakit na pinakamasakit, sana putya mapunta sa iyo. Yung tipong nananalangin ka na, nurse, putang ina, patayin niyo na ako. Oh, doc, gusto ko na po, tapusin niyo na ako, hirap na ako. Yung sasabihin pa ng doktor sa iyo, gusto mo na mamatay? Ulul. Putang ina, hindi ka mamamatay. Lahat ng sakit ng mga kasukasuan mo, cancer sa buto, sa utak, sa mata, sa tenga, lahat. Putang ina, namnamin mo yan. Andahin mong ninakaw. Sige na, mabayaran kita kahit magkano. Pull the plug, hindi. Hindi. Putya, gusto ko tumirik yung mata ko mo, gusto ko bumula yung bibig mo. Nangayayat na to sa problema, mga bossing. Yan ang panatero, walang inuurungan.